Nagbabalik ang PTV Sports at syempre teammates, kasama pa rin natin live with sa Sports Banter ang Philippine Para-Swimming Team. Of course with Coach Brian Michael Ong and of course Paralympian Angel Otong. So balik tayo sa ating usapan kanina teammate Paolo, no? At diretso na natin kay Coach Brian. Coach, nakakausap kita before the competition starts itong for the Philippine Para-Swimming Team. Naging issue nga, kumbaga naging struggle for the team yung cold weather for Japan. Coach, paano niyo po yung naging adjustment po rin for the team para po makapag-compete po sila ng maayos dito po sa Japan? Well, going there, everyone's ready naman kasi nasabihan na magiging malamig doon. Tapos, as early as siguro one month from the competition, sinend naman namin sa kanila, ito yung weather doon. So, everyone's ready naman at lahat talaga nagdala din ng mga panlamig nilang damit. Ayun. Pero Coach, speaking of dun sa preparations, paano yung naging acclimatation period natin pagdating doon? Kasi dito sa Pilipinas, mainit, tapos training tayo. Pagdating doon, competition, agad ba Coach? Or meron tayong mga acclimatation period pa doon? Pagdating doon, talaga kung nag-ano na lang kami, parang one day lang yung rest namin from the flight. Then kinabukasan na kasi yung schedule natin for training. So there's no time to climatize din. But I think nung nakatulong din naman yung sa loob naman ng stadium mismo sa pool, hindi naman siya malamig. Actually medyo mainit nga doon. So yung sa labas lang naman, pero yun lang naman yung pinaka mahalaga sa amin, yung okay yung temperature sa loob ng pool. Ayun. Pero kanina Coach, follow-up ko lang, no? Natanong ko kanina si Angel kung ano yung naging susi niya doon sa pagkuha niya ng gold and the bronze medal dito. Coach, paano ba yung naging preparation natin? Paano natin inihanda si Angel para dito? Honestly, medyo naging shaky din yung training namin. Kulang din kami ng time to prepare. We only had, I think, 3 weeks lang kami nakapag-prepare doon. Tingin ko ang pinaka naging advantage ni Angel is yung kahit pa paano nagka-experience na rin siya, nakapag-Paralympics na rin siya, and multiple times na siyang nag-gold medal sa World Series. At siguro hindi natin matatanggal dun yung yung pagiging fighter din niya, yung ugali niya, gusto niyang maging competitive. At syempre, yung tingin ko naging malaking dun yung mga teammates din na everyone's cheering for each other. So, I think naging yung nagpagaan sa lahat. Ito, nabanggit na ni Coach Brian, Angel, of course, galing mo lang last year sa Paris Paralympics. So, gaano kalaking tulong yung experience yun sa Paris Paralympics? Diba, para ma-improve mo pa yung time mo, mapabilis mo pa yung oras mo. And of course, nababanggit mo lagi, di ba, kapag nandun ka sa starting line, kinakabahan ka, nanginginig ka. Pero ngayon, mas confident ka lang ngayon sa mga pagsali sa competition. So, paano nakatulong yung mga experiences na yun sa'yo? So, ayun na nga po. Yung first Paralympics ko po siya. So, bale, napaka-hirap din ng laban na yun. Parang nakatakot. Pero doon ko po mismo natutunan na labanan yung takot and be confident kasi alam po namin na maganda po talaga yung training namin doon. And ayun nga lang po sa Paris, nagkaroon po kasi ako ng sakit doon and after that, nahirapan po akong bumawi. Pero ginawa ko pa din po lahat ng makakaya ko talaga, yung best ko. Dahil ayun nga po, dahil yun nga may training kami at magaling po talaga yung pag-train sa amin sa mobility and also sa swim po. No? So yung Paris Paralympics, naging lesson ko din po siya na yung laban na po na iyon ay seryoso talaga eh. So doon ko po nakita yung mga kalaban ko na bago, yung iba na mga rank 1 sa sports or sa event ko. So bale, kailangan po talagang pahalagahan iyon dahil nga yun po yung makakatulong sa akin for the next Paralympics sana, hopefully, na if ever mag-qualify po ulit tayo para doon and mas maging ready po ako at saka yung teammates po natin. Ito, follow-up ko lang, Angel, since, kumbaga, simula ka sa karera mo, kumbaga, isa ka talaga sa mga top para-swimmers dito sa Pilipinas. Pero, kung ikaw ang tatanungin ko, gaano ka na ba nag-evolve as a para-swimmer? Ever since nung nag-start ka sa hanggang ngayon na, kumbaga, mas experience na, mas marami ka nang naranasang kompetisyon sa international and local stage. Paano ka na nag-evolve as a para-swimmer? Madami po talagang development. So, no, kasi noong una po is yung techniques ko hindi po talaga naayon sa akin. At saka, yun nga po yung bilis, no? Nahihirapan po akong bawiin. At saka, yun nga po yung confidence, no? So, sa mga taon na lumipas, sa lahat ng training na itinrain po namin, unti-unti po akong
nag-develop and also mas lumakas din po. At sa mga learning experiences po na iyon ay pwede ko rin po itong maibahagi lalo na sa mga teammates at saka sa mga future para swimmers natin. Ayun. Ayun. Pero speaking of dun sa Paris Olympics, no? Next Olympics, Coach, paano ba yung ano natin? Siyempre, medyo mahaba pa. Paano ba yung nagiging preparation natin? Sa tingin mo ba, handa na si Angel? Or ngayon ba, paano natin ihanda? So far, napatunayan naman sa atin ni Angel na andun siya sa level na nasa world level talaga siya. Yeah. And ngayon parang yung maturity din niya, nagmamature na rin siya. Tapos, ano naman siya parang malayo pa nga siya, pero as early as now, kailangan talaga nagpe-prepare na tayo doon. Kaya kailangan din natin pumunta dito sa World Championships na to, tapos makasali sa iba't ibang competition. Kasi for us, kahit nakadami na siya ng competition, parang hindi pa rin ganun kadami yung nasasalihan niya. So, mas gusto namin na mas mahasa siya yung makikita niya madalas yung mga kalaban niya. So, parang kailangan niya maging confident na kaya niyang makipagsabayan doon. So, hopefully this time naman mas magiging ready tayo kasi si Angel's naman talaga, parang willing to cooperate naman siya ngayon. So, marami kaming learning lesson doon sa sa Paris kasi kahit hindi man kami nag-medal doon, nakita namin kung saan kami nagkulang, anong kailangang i-work on namin. And at the same time pa rin po, si Coach Tony naman, hindi naman po nagsasama magbigay ng advice. Bukod, hindi lang sa swimming pool, kundi pati po sa buhay. Yes. Ito, Coach, bukod po kay Angel, no? I think bukod po kay Angel, nakapasok po sa World Championship si Sir Ernie, of course, Ernie Gawilan, and si Marco Tinamisan po. Yes po. So, tatlo na po yung pasok sa World Championship. Can you please elaborate po on paano po sila nakapasok sa World Championship? Nakapasok po ba sila sa qualifying time? Yes, nakapasok naman sila sa qualifying time. Si Ernie pasok pa rin. Tapos si Marco naman, luckily, tapos masaya naman kami na buwaba yung classification niya. Pasok naman siya dun sa World Championships. Kasi nung nakaraang classification niya is S4, medyo malalakas din yung kalaban niya, tsaka iba yung qualifying time. And naniniwala kaming hindi naman talaga yun yung class para sa kanya. So, nung pagdating naman doon, confirmed naman na yung classification niya. So, yun na yung magiging classification niya sa career niya. Ayun. Speaking of qualifying, no, yung pagkuha ni Angel ng bronze and gold medal, nakapunta tayo sa susunod na World Swimming Championship sa this coming September sa Singapore. Singapore. So, ano po ba yung mga paghandang ginagawa natin? Sa ngayon, galing lang kaming vacation, tapos mamaya actually si Angel, magkausap kami, magte-training na din ulit. Ay, ang bilis. Tapos yung setup kung paano namin siya gagawin since walang dorms, medyo magiging iba yung setup eh. Medyo talaga, hectic din yung schedule niya kasi student athlete siya. Yeah. Yes. So, yung mga kino-consider natin na bagay, pati yung transportation yung going sa pool, hindi kasi yun nga hindi pa ready yung dorms natin. So hopefully maayos siya soon kasi mas magiging madali din para sa lahat ng atleta natin, hindi lang kay Angel na nagsistay sila sa isang lugar tapos malapit lang at accessible yung gym at yung swimming pool. Okay. Follow up ko lang, Angel. With that being said, yung sinabi ni Coach na yung sa medyo hindi madali yung pagbabalanse yung studies and dun sa training mo with just less than 5 months, I think, bago yung susunod na competition. Paano mo ba nababalanse or namamanage yung ganong klase? Sa UP pa siya. Oo nga, yun nga. UP pa siya. Naku, medyo mahirap yan. Paano mo naman kayo sabay? So honestly, nung Paralympics, nag-focus po talaga ako sa sports noon. And sa school, parang nag-leave po ako. And then after that, ngayon, gusto ko na pong bumalik ulit. Siyempre, isang taon din po yun. So kailangan ko na magbalik loob. And also, ngayon naman po, okay naman siya dahil magaan-gaan naman po yung mga subjects ko and mga professors ko, okay naman din po. Sa ngayon, sa umaga, nagkaklase po ako, and then afternoon, pumapasok po, nagtitraining po ako, so babiyahe pa po ako from here sa Diliman to Pasig po talaga. Kailangan talaga mag-sacrifice din kasi yun, dahil po para sa sports ko din at saka para din po sa improvement po. Ito na bangit student athlete siya, no? So, is there a possibility na, kumbaga, makita ka namin sa next season ng UAAP, baka possibly maging part ka ng UP na swimming team?
Ngayon po nasa UP Varsity Swimming Team po ako, and sa UAAP naman po, hopefully, gusto din pong i-pursue yun po ng dean po namin na makasali po ako. At saka, syempre, maging inspiration sa mga kapwa ko, student athlete. Yun po. Ayan, napakaganda naman yun ito. Coach Brian, balik lang ako konti, no, dahil pag-usapan din namin ito ni Coach Tony regarding dun sa dormitories na problema sa PhilSports complex. No? Paano po ba mag-a-adjust regarding po this challenge po na harapin po ninyo? May mga naisip po ba kayong ways or may dialogue na po ba kayo with PSC para ma-amedyahan po itong problema po na ito? Parang ang huling news ko, they're working something with PSC naman. Pero as of now, hindi naman tayo pwedeng maghintay lang. So, ano pa rin, tuloy-tuloy yung training, nabibigyan naman sila ng workout. Then, as much as possible, tinatry namin silang gabayan kahit virtual training din. Yung iba naman natin kasi lucky enough na merong swimming pool, but unfortunately, hindi lahat ng atleta natin merong swimming pool sa kanilang probinsya. So, yun yung nagiging challenge talaga natin. Pero as much as we can, kinakausap naman namin sila na makahanap sila ng pool kahit papaano kailangan yun ng pool time. Then, yung land training exercises naman is medyo madali naman sa kanila yun kasi nung pandemic, madalas natin ginagawa yun. So, very, naman siya, parang maintenance yun. Pero as a swimmer kasi, sobrang halaga nung pool time natin. So, hopefully, talagang we work something out para makapagtuloy-tuloy ng training yung mga atleta natin. Especially, papasok tayo sa World Championships and also yung ASEAN Para Games sa January. Kasi dapat talaga naniniwala akong mahaba rin yung preparation para maganda rin yung maging resulta ng laban natin. For the past 2 editions of the ASEAN Para Games, parang nasa total of 7 golds na ata nakukuha ni Angel for that competitions. No? Paano yun? Paano yung this time, paano yung paghahanda natin dito sa susunod? Pangilang Para Games mo na ba ko itong sakali? Pangatlo na. Pangatlo. So, what are you looking forward dun sa Thailand, I think, ang ASEAN Para Games sa January? Ayun. Gusto ko pong makuha yung almost all gold medals kasi yun po yung tinarget ko po nung unang Indonesia ko na game. So, 3 gold medal. Then after that, nabawasan po ko ng 1 medal kasi yun nga po nag-second place po ako sa 200 meter freestyle. And ayun po, gusto ko pong bumawi doon. And hopefully makabawi tayo. Ayun po. Coach, segue ko lang muna, Coach. No? Balikan ko lang din yung World Championships. Coach, paano ba nagka-classify yung mga athletes natin doon sa event? For classification or qualify? Classification. For the information of our teammates. For the, naman dun, sa World Championships, lahat naman sila naka-classify na. Wala nang classification dun. Ang classification is ginagawa lang talaga pagka World Series. So doon, lahat naman ang pupunta dun, mostly confirmed naman. Tapos, ang makakalaban nila, same classification nila. Hindi na siya kagaya nung sa mga series na points. So, doon talaga lalabas yung mga competitors nila talaga sa world level. Kasi same lang din yung mga kasali na I think nung nag-Paris. So, yun yung pinakamagandang time din to fight talaga. Ayun. Coach, matanong ko lang din, bukod sa pagiging Paralympian, syempre ayun na yung pinaka-goal natin sa pagiging atleta. Pero ano po ba yung long-term goals natin para kay Angel? Bilang coach siguro, as much as possible, yun nga, makakuha tayo ng gold natin for the Paralympics. And we also want to secure their future. Hindi lang through sports kung anong gagawin nila pagtapos ng sports. So, yun yung mga challenges namin. Pero sa ngayon, step by step muna tayo. Ayaw muna namin tumungin masyado sa future. So, we're working our way to Paralympic medal and also a World Championships medal. Kasi wala pa yung swimming. Hopefully, this time makakuha tayo. Coach, sorry. Speaking of challenges, paano po ba yung naging challenge natin para i-coach si Angel Otto? Siguro nung start siguro, medyo challenging lang kasi bata din siya. At the same time naman din, luckily, bata din naman ako nag-start ng mag-coach. So, hindi nalalayo yung namin, yung level namin. At the same time, meron kaming
meron kaming personal relationship na labas sa swimming pool. So meron kaming usapan na, okay, itong usapan sa swimming pool lang, pagtapos ito, mapagalitan ka man or hindi, labas yan. Then personally, nag-uusap kami tungkol sa buhay-buhay, kamustahan. So, we have a healthy relationship naman. I think naman. So, And yun talaga yung Yun pinaka-importante yung maganda. ng partner. Opo. Ito na lang, uli na lang sa amin, Coach Brian, of course, Coach Angel, of course, message nyo sa inyong mga kapwa teammates sa Philippine Para Swimming Team. And sa'yo, Angel, of course, encourage yung mga kapwa mo para swimmers na sumali rin sa Philippine team at, of course, mag-fly din ng para swimming. Go ahead, Angel. Hello po sa mga nanonood ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo na imbitahan niyo po kami dito. And ayun, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin, sa para swimming team and also sa mga para-athletes na din po sa lahat ng sports. No? Maraming salamat din po sa mga parents ko na lagi pong nandyan para gabayan po ako, and also sa friends, family, coaches, and teammates na nagbo-boost po talaga sa amin ng confidence at nagbibigay po ng lakas talaga. And also sa mga sa PSC, PhilSpada, and sa government po natin. And also, number 1 ko pong pinag-thank you talaga is si Lord God na nagbigay sa atin ng buhay at nagbibigay sa atin ng ayun na nga, lang lakas at inspirasyon para magpatuloy. And po, Coach. Kaya mo, Coach. first of all, sa office namin sa PhilSpada, tapos sa PSC, and also sa head coach namin kay Coach Tony, tapos sa teammates namin na supportive din. Very thankful din kami sa inyo, sa media, kasi parang nabibigyan nyo kami ng exposure, tapos you check on us sa mga competition namin, which is parang para sa amin mahalaga din, kasi nafe-feel namin na, may pakialam pala sila sa ginagawa namin. So, very happy kami din. Tapos gusto ko lang din siguro mag-thank you sa mga sa mga naging sponsors namin, si Tier, Sigu, and Kinetic, tsaka Civil. So very, naman, sa short period of time na bigyan kami ng pwedeng tulong for our campaign dun sa Japan. Then, syempre sa viewers natin, very thankful ako na nandyan kayo to support din. And hopefully, magkaroon pa ng mga susunod tayong para-athletes. And ayun, salamat. Ayun, anything for the Filipino Yes, athletes dito lang rin kami ikaw, lagi. diba? So, maraming salamat, Coach, and Angel, maraming salamat sa pagpapaunlak ng inyong oras ngayong araw.